Or starting from 347 everyone, browse muna tayo para maintindihan nyo. Tingin-tingin muna sa Kodal everyone. Hanggang 352 lang yan, kakapiranggot lang yan. Okay. Browse muna everyone habang nantay natin yung isa. Now, once you've been referring to the civil status, ano lang yan eh. Lilima lang yung crime dyan. So, anim pala. Once you are referring to civil status, you are only talking about three things sa pagkatao natin, civil status natin. You talk about first birth. Birth. What else? Marriage. And death. Patatlo lang yan pagkasapang civil status. Yan, birth, marriage, to death. Ano sa Bible din nyo yun, pag makuha nyo yung kompletong sakramento ng buhay daw. Yan yung makukompleto nyo. Now, once you talk about birth, may makikita agad kayo dyan. Maring Sol, pwede bang pag-guide? 347. Simulation of births. Substitution. And conceal na abandon. Kung papansinin nyo to, it's talking about sa birth. Oh, may mga ganyang crime. Naku, madalas ginagawa yan ng Pilipino. Mamaya makikita nyo yan. At 348, what's the title? Maring Sol. Ayan, madalas may mga ganyan, kinukuha yung status ng ibang tao. It's talking about yung sa birth din, pero habang buhay ka, kinukuha na ba yung mga status mo? Maya, ginagawa rin ng mga Pilipino yan. 349. Ayan, ito lang yung kasama talaga about marriage nyo. At alam natin, exempted si ano rito, si Lunggao. Oo, ba yung inaral natin, di ba nalala? Sa Sharia law nyo. Sige pa. 350, ayan, all about marriage. Ayan, marami kasi mga violation niya. Mamaya pag-uusapan natin yung elemento ng marriage. Nga, makita nyo rin yan. Sige pa, 352. Ayan, bawal din yung mga yan, yung mga nagkakasal na walang lisensya. Meron pa. Tinanggal dyan kasi bago yung libro mo. Meron pa isa dyan, premature marriages. Tinanggal sa'yo? Tinanggal na, no? Kasi decriminalized na yan eh. Anyways, 351 is talking about premature marriages. Pero wala na yan. Decriminalized na yan. Tingnan mo nga, Sulay, sa libro mo dyan, yung 351 mo. Ayan, 10655. Oh, wala nang ganyan. About death naman yan. Kasi dati mga babae, ano eh, bawal kayong magpakasal pagkakamatay lang ng mister niyo. Dali. Makikita nyo talaga lahat ng mga krimen dito sa civil status. Tatlo lang iikot. Birth, marriage, tsaka death. Nakuha ba muna? Pag-usapan mo natin birth. Madali lang to sa 347 nyo. Everyone, you take a look with your caudal. Diyan na ba kayo? Ito, madalas ito ginagawa ng mga Pinoy. There are three words under 347 yun na importante dyan. Hindi ko pa naman nakita, tinanong to sa board exam, pero daanan natin. We have una, simulation. Pangalawa, we have substitution. Tsaka yung concealment or abandonment. Abandonment of legitimate child. Ito, kung nanonood kayo ng Mara Clara natin, pinagpalit niya si Mara Clara. Pinagpalit yung bata. Yung tawag ito, substitution. Sa crime, hindi pwede magpalit yung mga bata. Ano pa? Yung simulation, ito, madalas sinagawa ng mga Pinoy. Madalas pag nabuntis yung babae ng maaga, high school pa lang siya, ipapangalan yung bata doon sa magulang ng nanay niya. Madalas ang dami gumagawa niya. Ewan ko yung Apin. Ganyan yata ginawa sa Apin eh. Hindi ba naka-simulation? Yung iba, ayaw mga anak. Yung iba, ayaw mga adoption process. Ang gastos kasi yan eh. Yung ginagawa nila. Yan na lang, automatic na nagpaparegister na lang yung pangalan doon sa yung bata. Nire-register na sa pangalan doon. Yung magulang niya yung mga doctor niya. Bawal yung mga yan. Ganun tayo kung sinment na abandonment ng child for the reason na yung bata hindi siya magiging legitimate child. Itatago siya.
Yung mga ganyan, madalas nakita yung mga movie ng mga Pilipino. Ngayon, that is a crime. Kawawa pati yung bata. Ano yung inaagaw sa bata nyo? Ito yung inaagaw sa kanya. Oo, kawawa yung mga bata. Kaya nga ito pinapayong ko sa inyo, girls, di ba pag nabuntis kayo ng mga pulis? Ano sabi ko, ipapangalan nyo dapat yung name niya, ipangalan nyo pa rin doon sa tatay, yung apelido. Kasi may purpose to, kung alam nyo lang, naku, delikado yung bata. O katulad nyo yung mga magulang natin nagmamarunong, nagsasimulate. O syempre, parang magiging kapatid nung ito sige, luluin nyo. Ano ito yung pinsan ko, pero pangantihon yung niya. Kapatid siya ni mama, pero pinsan ko, yan, nakasimulate yan. Bawal yung ganon. What's the reason? Kunwari, ganito, mali natin sige, luloy, mukhang Pakistani. Totoo naman, tawa-tawa kayo dyan. Ayan, para maintindihan nyo. Mali pa natin yung tatay pala, mayaman, hari pala ng Pakistan. Puta, inagawan nyo ng yaman yung bata, sayang. Hindi nyo nila kilala yung tatay dyan, gagayod. O, diba, ang lukot. O, paano yung gano'n naman? Yung mga magulang natin na loko-loko, yung pinapangalan ka agad yung bata doon sa mga lola-lolo niya. Lola-lolo niya. Paano pag yung kahit naman yung tatay niya naging tambay, malay nyo nga manalo ng loto. O di walang pamana makukuha yung bata. Inaagaw yung civil status kung papansinin nyo. All of the proceeds sa kanyang status, sayang Sabi ko, wag yan Lalo na ito substitution, kilala nyo naman, yung Mara Clara lang Iba yung mahirap na punta yung anak dun sa mayaman. Sinubstitute. Di ba yung napanood nun? Yung kay Catherine Bernardo nyo dati, tsaka kay Julia Montes. Yun. Di ba si Julia Montes, anak ng mahirap? Tapos nilipat yung bata, sinubstitute, doon sa mayayaman. Doon siya napunta, di ba? Kasi Mara nyo, yung nasa mayaman, napunta doon sa mahirap. Civil status din yun na nanako, di lang halata. Lalo na itong mga concealment and abandonment. Sa mayayaman yung makikita ito Yung mga bata na legitimate child, parang hindi ba rin sa magulang, kunwari hindi siya anak. Nawawala ng pamana, parang gano'ng konsepto. Hindi kasi iniisip ng mga bata to kasi walang mamanahin Pag mahirap ka, di mo isipin yung civil status na bawal pala. Lalo dito may kakilala ko rito. Yung adopted nila, pinangalan na nila sa kanila. Hindi naman pwede rin yun. Inaagawan. Yung malay nyo yung mga magulang nung biglang umunlad. Sayang. Anyway, sa inyong tatlo nyo. Hindi na yan halata pero dinadaanan natin yan. We have 348 now. That's Article 348. Ayan, ganito nangyari rin. Maganda yung kaso nito. Usurpation. Pag sinabi niyo usurpation, kinukuha mo naman, ni-usurp mo yung kanyang status. Now, usurpation, may magandang kaso nito. Doon sa amin sa law school na inaral namin. Merong kambal. Identical twin sila. Yung kakambal niya, lawyer. Siya, hindi siya siya nakatapos. Ngayon, namatay yung kapatid niya, lawyer. Ginawa nito tratadong kambal. Siya yung nagpanggap kayo na lawyer. Kinuha niya yung status ng kanyang kapatid. Bawal din yun, usurpation of civil status yun. May mga gumagawa niya, madalas yung mga Pinoy. Lalo pag may kaso rito sa Pilipinas, sabi niya yung kapatid niya, Tol, pero nung akong birth certificate mo, lalabas na ako ng bansa. Yan, may mga kakilala kayong ganyan. Naku, bawal yan. Usurpation of civil status. Meron din yung isa pang engineer. Identical twins din, ganun din ginawa niya. Kinuha niya yung status ng kapatid niya namatay. Siya na yung nagpapanggap na engineer. Nagkokontrata-kontrata na siya. Usurpation of civil status. Ninanakaw yung status. Okay? Next one. Ito na. Kilala nyo na to. Ayan. The crime of bigamy. Now, just look at the word muna. Bigamy is twice, by. Gami is a word gamos or marriage. Wala pong konsepto ng crime na polygamy. Pakiusap, this is only a term that is allowed to our Moro brothers. Huwag yung tawagin sila, huwag yung tawagin Muslim, pangit Huwag tawagin sila Lunggao, Moro. Moro brother. Abang nyo, kasi may kanya-kanyang lahi mga yan Ano ka ulit, Lunggao? Ano bang tribe mo dun? Maranao, may mga ganyan-ganyan pa kasi yung mga yan Mas maganda kung ako, address yun na lang Moro. Moro brother, Moro sister. So okay yan. Pangit kasi pag Muslim, putangin na, associated ka agad sa terrorism Ang pangit. Ang Moro nyo na address yung ganun. Moro. Brothers by faith, pares naman Abraham's religion din yan. Ito sa kanila allowed to, alam nyo naman.
Under their Sharia law, iba kasi yung kanilang beliefs sa kanilang tradition. That's why exempted sila sa crime ng bigamy by Sharia law. Ano yung Sharia law nyo? 10 PD? Oh, di mo alam, malagya ka. 1083 yata. Dala, check ko nga. Oh, may ganito sila, Sharia law. Yan, may mga lawyers silang sarili doon, kakaiba yung sa kanila eh. Dali lang. PD 1083 yata sila. Kalimutan ko. Dali, check ko lang ha. Ang hirap magbanggit ng numero eh. Ayan, 1083 nga, tama ko. Ayan, yan yung batas nila sa kanila Sharia law. Yung kanilang PD 1083. Oh, may kakaiba dyan. Pwede ka mag-lawyer doon. Aralin mo lang family code nila. May Sharia lawyer kayo na tinatawag doon eh. Oo, sandali lang yun. Parang 1 year ka lang mag-aral. Pero kaso ka na sa ibang bansa. Punta kang Dubai. Tapos pag magtitig ka na ng bar exam dito, may Sharia bar dito eh. May lawyer lang ng pang Sharia. Doon nyo lang makikita pati yung mga Sharia courts nila. Nandun lang sa parts ng Mindanao natin. Wala rito eh. O, kakaiba sila doon. Talagang sinabi doon that may concept sila ng polygamy, but they cannot be charged for the crime of bigamy. Lugi kayo mga Katoliko. Kayo lang yung pwede rito mga Christian. Okay? Tayo lang yung mga pwede rito. Bawal po tayo mag-contract ng tinatawag nating subsequent marriage. You use the word of the law, ha? Subsequent. Subsequent marriage. Ibig sabihin, pag sinabi nyo meron subsequent marriage, may isang naunang marriage na valid. Kalimutan, meron pong first valid marriage. Okay, first valid marriage. Wala pong konsepto ng trigamy, polygamy pag sa atin. Nakuha ba muna? Kasi yung basihan lagi, kunwari, nagpakasal ka ulit, second wife, hanggang 100 time mo. So, sige, bahala ka, pakasal ka hanggang ikaw 100. Oh. Ano tawag nyo na? Isa ka third? Pwede ba trigamy? Walang konsepto kasi basihan lang first valid marriage. Ito kahit makita nyo sa daan, hindi nila natin sa subsequent marriage and second marriage. Kaya the term is only bigamy. Sige nyo ako? First valid marriage, kahit yung pangatlo mo, pangapat mo, hanggang 100 mo, yung basihan lang kasi first valid marriage. Kaya bigamy lang talaga ng bigamy. Kahit nagpakasal ka on the 100 time, ang basihan pa rin yung first valid marriage natin. Ngayon, ayun yung pinaka-konsepto ng bigamy nyo. It's all about yung validity ng marriage. Paano nyo ba sasabing valid yung marriage? Kung mahirap to. Ganun na sa PUP ako nag-aaral ng law school, puta ilang beses ko binagsak tong PFR tawag namin eh. Person and Family Relation. Putang ina kasi prof ko yung pinagkamalan akong polis. Porkit crime police kagad eh. Galit yung mga lawyer sa polis eh. Puta ina pag-aalala ko, puta nagre-reset ako 5 oras eh, 5 units to eh. Oh, grabe puta ina pag-aalala ko. Ay nako. Anyways, valid marriage yung pag-uusapan natin. Kasi pag hindi valid yung marriage natin, pwede nyo declare yan na null and void. May mga ganun na term eh. Pag null and void kasi, di walang first valid marriage, walang bigamy kung tutusin. Kaya avoid natin tong nullity or yung pagiging void ng marriage. Ano unang example natin para maintindihan yung valid yung marriage? Yung mga bata, bawal po magpakasal yan. 18 and below. Tinatawag natin kagad yung marriage as void ab initio. Void from the beginning. Kasi a minor cannot contract. Alam nyo naman they are not yet emancipated under the law. Kung ganong edad yung, tapos meron pa requirement. Pag 18 to 24 ka, kailangan humingi ka na niya ng parental consent. O hindi basta-basta magpakasal. Matagal po yan. Kapag 24 above ka na pwede naman na. Kahit guidance na lang. Kahit hindi ka bigyan ng guidance, later on, pwede ka pa rin magpakasal. Kapag 25 na kayo yung patas nyo. Bahala na kayo sa buhay nyo, parang ganun yan. Ngayon, another thing, marami requirement. Kailangan yung mga tao magkokontrata kasi kontrata to marriage niya Dapat, yes, it is a special contract na tawag namin ganito. Between a man and a woman. Ngayon yung problema ng batas natin. Kaya sa inyo, yung mga tombi natin dyan, saka sila dinyoso,
Wala. Hindi pa kayo pwede. Wala eh. Naka-define doon. It is a special contract between a man and a woman. Ano lang talaga? Pwede na talaga sa lalaki at babae. O yun yung problema. Ayan yung may sinusuling naman na Solgi bill eh. Ewan ko na-approve na. May Solgi na tinatawag na bill. Kasi kawawa nga naman para pag mag-partner eh, paano yung mga property? Hindi na mapoprotektahan ng batas yan. Kaya kailangan din ayusin. Tsaka iba na yung ano natin eh. Iba na yung generation natin eh. Magulo na nga eh. Okay, ganun talaga. Huwag na kayo makipagtalo, okay lang yan, normal lang yan. Now, marami pang validity, lalo na kasi kontrata to. Dapat papasok ka rito na talagang ano ka, fully. Yung full capacity ng ano mo, pag-iisip mo. Hindi kayo pwede magpakasal sa baliw. Oo, kasi void pa rin yung marriage na yun. Parang walang kontrata. Hindi kayo pwede yung sa lasing. Void din yung kasal nun. O di kayo yung mga puinersa. Kaya mga tinatakot. Papatay ko yung buong pamilya, pakasalan mo ko. Hindi pwede yung mga yan kasi wala yung contract niyan. Ayan, yung mga nasulot. Aled, bakit? Sino? Seated na siya. Hindi, valid. Yan kayo naman. Wala na. Maraming pa mga ganun na. Kasi parang kontrata talaga siya eh. Another thing na kailangan nyo dyan, maraming pa mga requirement. Kunwari, kailangan may mga witnesses. O hindi pwede yung marriage na sasabi nilang private wedding na yung secret wedding pala. Ginaganap sa mga kabundukan yung mga chuch. Hindi pwede yun. Ayun yung purpose ng mga ninong nyo yung pipirma doon sa ilalim ng papel. Sa marriage contract nyo. Yung witness, at least man lang dalawa. Hindi pwedeng kasi nga walang witnesses. O ano pa, kailangan nyo magkakasal, may lisensya. Katulad nung kanila Chris Aquino nyo, yung pastor na nagkasal doon, walang license. Yung pastor nila, Chris Aquino tsaka ni James Yap, kayo marriage nila, declare na null and void. Ang dami requirement, kukuha pa kayo ng marriage license, puta pa kayo ng civil register, putang hirap pagpakasal. Kung mabilisan niya, pwede yan mga 2 months. Pero kung proper yan, 6 months. Kaya malalaman mo kung gusto mo talaga pakasalan yung tao, mabagal yan, matagal yan. Oo, iba yan, matagal yan. Hindi yan basta-basta. Ang dami requirement para maging valid yung marriage. O katulad nung kanila nyo, tingnan nyo yung kay Alden tsaka kay Yaya Dab, yung inabsenan nyo dati nung high school kayo. Ayan. Di ba kinasal yun? Pag hindi valid yung marriage, kita-kita naman eh. Kita nyo naman eh. O wala yung solemnization ng mga pastor nila, pari nila. Wala naman lisensyo, hindi pwede talaga. Tsaka kita-kita, yung contract nun wala talaga. Void talaga yung kasal na yun. Nagigits pa muna. Ngayon, wag nyo muna ipapasok dito yung pakiusap ha. Wala tayo ritong kung kasal para mapag-iwalay yung tao. Walang divorce dito, ha? Matindi ang marriage. Nakalagay sa constitution nyo yan. Naku, napakataas ng sanctity of marriage na tinatawag nyo. Hindi yan basta-basta. Ang makakalaban mo dyan, yung mga prosecutor natin, mga soldier, ayusin talaga yung marriage nyo. Pero pabor pa kayo sa divorce? Maganda ang divorce, kung tutusin. Pumapasok lang naman yan pag sira na yung relasyon eh. Hindi yan naninira ng relasyon. Kung ako, okay naman yan eh. Kasi pumapasok yan pag sira na yung relasyon. Doon lang naman yan umami. Pero bahala kayo kung pero pangit din naman kasi kung may divorce. Gulo yun. Anyways, wala naman tayo nun eh. Meron lang tayo mga declaration ng nullity ng marriage. Kaya parang annulment na term nyo. Oo naman, meron yan. Pero ang pinaka-grounds nyo lang, yung tinatawag namin psychological incapacity. Dito lang talaga pwedeng ma-declare na null and void. Or di kaya yung mga grounds natin kadulad ng kanina. Bata, yung di-declare nyo null and void yung mga kasal. Share ko sa inyo para maintindihan nyo. May kaso kami rito, maganda basahin to, Chiming Choi case. Para pag may nakausap kayo law student, kaya nyo diskartehan din. Kilala namin to. Choi. Ay yata mauna. Choi. Chiming Choi. Ito si Chiming Choi, Chinese. Nakakasama ng Pilipino. Gago to si Chiming Choi eh. Nagpunta silang Baguio, honeymoon. Si Chiming Choi nyo, makaparin nyo rito doon sa bar, yung bar boys, Chiming Choi case tawag namin doon. Eto, nagpunta lang Baguio talaga.
Puta, nahuli niya yung mister niya, si Chiming Choi. Nagbi-makeup, ginagamit yung lipstick ng kanyang nanay. Okay, na-confirm, paminta. Pero hindi mo declare na pwedeng psychological capacity pagiging paminta. Ngayon, hindi siya nakipag-sex din doon sa Baguio. Hindi nakipag-honeymoon. Si Chiming Choi. Ngayon, ang dami na nangyari. Tinitingnan, bakit din dito nakipag-sex? Hindi niya ma-perform yung tinatawag naming marital obligation. Sex kasi is a marital obligation yan. Marital obligation. Oo, dapat nagsisex talaga yung mag-asawa. Ngayon, sino rito si Chiming Choi? Putang ina, ang liit ng titi. Erected na yun, I think, anong ganito lang. 1 inches yata, something, or 2 inches na. Malit lang talaga, erected na yun, ha? O makin, kahit tomboy ka, papay ka ba ganito kalaki? Puta, parang balat lang yun. Parang chewing gum. Ano ginawa ng asawa? Hindi declared na psychological capacity because he cannot perform yung marital obligation. Yun lang yung grounds natin dito na pwede kayo magpaano, mabigat yan. Alam ko ngayon, nasa third reading na yata yung yung divorce bill eh. Ewan ko na-approve na, ha? I-check na lang natin. Pero okay yan, ano naman tayo? Tayo lang sa, Katolik kasi yung Pilipinas eh. Tayo lang yung bansang walang divorce. Okay, yung ibang mga tao, diba nagtataka kayo like Carla Abellana at saka si yung iba mautak eh, nagpapakasal sa ibang bansa. Pwede kasi magpa-divorce doon sa ibang bansa. Pero pag dito, mahirap. Wala rito eh. Anyway, isa yun lang, tandaan nyo muna. Ngayon, kailangan kong banggitin yan. Kasi napaka-importante nung tinatawag nyo again. First, valid marriage. Kasi walang bigamy pag walang first valid marriage. Kailangan valid. Walang bigamy pagka Ngayon, ito first valid marriage nyo, depende to eh. Pag sinabi nyo first valid marriage, iba pa yung way natin na pagka-declare ng null ng marriage. May tinatawag tayong ganito eh. Declaration of nullity of marriage. Ano to? Special proceedings to mga to. Okay lang yan, kahit alamin nyo. Declaration of nullity of marriage. Like yung psychological capacity, like yung kinito ko sa inyong si Chiming Choi case. Okay. Now, in the first valid marriage natin, pwede naman mawala yung validity like this one. I-declare nga lang natin yung kasal as null and void. Walang bisa at walang talab yung kasal. Pag hindi pumasok sa mga requirements na sinabi ko kanina, like yung contracting parties, walang hindi fully capacitated yung kanilang mga pag-iisip, walang lisensya yung mga pastor, kailangan merong mga witnesses, kailangan merong marriage license. Pag hindi pumasok yun, pwede natin declare yung marriage as null and void. Or di kaya after the marriage, pwede nyo pa declare na nullity. Ngayon, hindi tayo pwede makipag-contract ng marriage before yung first valid marriage natin is talaga naging null and void. Hindi pwede sabihin mo, ano na yan, ongoing na yung kaso ko eh. Ano na yan dyan, pinapadeclare ko ng null and void yung kasal namin. Pwede na tayong pasal, hindi pwede yun. That will still constitute bigamy. Kasi is still existing yung first valid marriage nyo. Nakuha ba muna? Ngayon, kung wala ng first valid marriage, ito yung delikado. Mawawala yung crime yung bigamy. Kaya yung relative dito, pag nag-aral tayo, is makinis, Rule 111, Section 6 at 7. Kailangan na, mag-dive na tayo. Okay lang yan. Nakita ko tinanong tong term na to. Tinatawag nyo pong prejudicial question. Section 7 and 6. Basahin mo muna yung Section 7. Bibito lang yan eh. Sige. Ano mo na yung Section 6 mo? Makita nyo, may nasususpend na ganito. Dali lang, tingin mo na rito, everyone. Iba kasi yung aspeto nito. Civil case yung declaration of nullity of marriage nyo. Civil case. Everyone, merong nullity of marriage ditong final. Tapos, meron tayong criminal na bigamy. Magkaiba sila. So, there are two tribunals. Pag sinabi yung tribunals is also the court. There are two courts hearing the same nature na mga kaso. Magkamukha lang sila.
Kasi yung isa, marriage din. Ito, marriage. Nagbungguan sila doon sa konsepto ng marriage. So therefore, nagkakaroon tayo ng prejudicial question. Ngayon, may nangyayari po. Tandaan nyo muna general rule. Ayan yung magkikirig pro rin naman kayo. General rule kasi nakalagay sa section 1 nyo, sa rule 111, na talagang nagtitake precedence ang criminal case over civil case. Mas nauuna po at uunahin ng criminal case bago ang civil case. However, by reason of prejudicial question, like in section 6, there will be a word of suspension. Sinong isususpend? Ito muna ang criminal case. Hindi mo natatalakayin itong criminal case. Suspended muna. Ang uunahin, itong civil case. O, yun yung tinatawag yung prejudicial question. Sige, Makit, pabasa ng section 6. Ito lang yung relative natin sa pag-crime, yung bigamy nyo. Pwede tayo magpasuspend ng kaso na criminal case by virtue of a prejudicial question at uunahin mo na itong civil case. Again, ano muna general rule nyo? Ano dapat maunang kaso talaga? Criminal. Ang problema, dito sa prejudicial question, sinususpend to. Dito lang applicable yun sa crime pag bigamy lang. Ngayon, may elemento yung prejudicial question nyo. Bakit section 7? Ayun. They have similar issues. Parehas ba ng issue or intimately related ba? Okay, they have the same issue about marriage. Kamukha lang sila. Intimately related. Sige, what else? Ayan, yung resolution magdidetermine kung magtutuloy ba yung criminal case or not. Whether the criminal case will continue or not. Dito nyo lang pwedeng i-apply sa crime, sa bigamy lang talaga ito prejudicial nyo. Will prosper or not. Will prosper. Whether or not, sorry. Whether or not the criminal case will prosper. Ayan na lang, okay na yan. Kung magtutuloy ba yung criminal natin. Okay? Example natin para ano. Kunwari si Patawig tsaka si Tendensya, papakasal. Ang ginawa ni Tendensya kay Patawig, ano lang, sinulot. Kinidnap niya yung buong pamilya ni Patawig. Pag di mo ako pinakasalan, papatayin ko itong buong pamilya mo. Pakasalan mo. Ayan. So, nag-isa ng papel. Kung titignan niyo, yung kontrata yan eh. Capacitated ba si Patawig ngayon? He was done, the marriage was done due to duress, force, violence, intimidation. Therefore, yung kontrata niyo, hindi yan valid pagka ganyan. May violence force eh. Ngayon, ito si Patawig, nagpakasal pa ulit. May dati pala siyang childhood sweetheart. Sabi natin si Ivana. Patay ka ngayon, bugbog ka na naman mamaya. Sino first marriage siya? Okay, Tendensya. Ito yung first valid marriage niya. O, nalaman ni Tendensya ngayon anong gagawin, nagpakasal siya ulit dito. Kakasuhan siya ng bigamy. Kakasuhan ng bigamy kasi there is an existing valid marriage. Kuno. Ngayon, ang ginawa ngayon ni Patawig nyo, nag-file ng case na dinideclare niya yung unang kasal as null and void. Kasi nga, it was contracted under duress. Puinersa lang. Ngayon, anong gagawin dito? May dalawang kaso na. Similar in nature or there are intimately related to each other. Napagbabasihan ng kaso kung magtutuloy ba yung isa o hindi. Kasi meron na ipapile sa isang tribunal or sa isang korte no nullity of marriage, tapos may isang korte pa nagdidinig ng bigamy case. Ngayon, magmo-motion to si Patawig. Papasuspend niya muna itong criminal case na to. Kasi, kung madedeclare niya later on na yung first valid marriage is null and void talaga, wala ng crime na bigamy.
Nag-gets yung prejudicial question. Kaso nga lang, tatandaan nyo to, pag nag-prejudicial question ka, dapat gagamitin mo to with clean hands. Kasi ginagamit to ng mga maloko para hindi na makasuhan ng bigami. Lalo yung Sharia, yung iba pa, yung maloko, biglang nagko-convert, no? Kasi Raul yung mga Pinoy. Bawal din yun, tandaan yun. Ako, hindi pwedeng ganun, dapat may clean hands ka lagi rito. O hindi pinapanigan ng batas yung dahil sa kalokohan lang, nagpapakasal bigla. Kasi dati ako sa Davao, tinatanong ako paano gagawin eh. May diskarte naman to. Paano ba pag kasal na siya, gusto niya magpakasal ulit. Problema, magkaiwalay na sila 10 years ng kanyang ng partner niya, yung asawa niya. May asawa na rin yung babae. Ito lalaki may kinakasama. Gusto ulit magpakasal. Ano pa yun yung pag magpapakasal? May crime yun. Bigamy. Anong gagawin nyo? Check nyo muna yung civil registrar nyo. Baka hindi na registered yung marriage. Minsan mabagal yung gobyerno eh. Authoritative dead siya, tingnan yung bagal. Bagal yung gobyerno eh. Na-register na yung live birth, ba't hindi pa nasikaso yung gobyerno? May isa may mga ganyan. Hindi na-re-register yung kasal sa PSA. Check nyo muna yung Senomar, lalo kayo mga girls. Ayun lagi check. Bago kayo magpasal, ito kinukuha to lagi. Senomar, Certificate of no marriage. Certificate of no marriage. Pa-check nyo muna, baka hindi na-register. May isa pa kami pandemonyo na payo. Pwede mo i-declare na presumptive death na yung asawa mo. Presumptive death tawag namin. Makin, punta ka sa presumptions. I think it's 131 or 132. Evidence yun. Ano yung 132 mo? Check out. Ito, bawal to kaso. Dami rin gumagawa nito. Illegal to, ha? Lagyan natin barrier, ha? Ano yung 132 mo? Presumption? Proof and presumption? Ano? Tawag yan. 132 yan, ha? 131. And then presumptions, di ba? Punta kayo sa may dulo, yung marami yung A, B, C, D, E, F, G, agad Z, tapos Z, A, B, B, C, C. Nakita kayo ganun? Yung marami yung mga presumptions. Sa section 2 yata yan. Hindi nga. Ito, yung mga punta kayo dito, Section 2, W. Ito mga iba, maloko yung ganito eh. Ito tinatawag lang presumptive death to mga to. May mga period na pwede i-declare yung asawa niya patay na eh. Or yung mga tao pwede na i-declare na patay. For the purpose of succession, marriage. Kaya may makita kayo dyan within the period of 10 years, 7 years, 5 years, at least ay 2 years. Promekta na kayo doon. Marisol, sige nga, pabasa nga. Yung 2 years na. Promekta mo na doon. Pwede nyo na ipa-declare yung asawa nyo patay within 2 years. Pwede na mag-open ulit yung marriage. Pwede nang ganun ulit. 7 years, 5 years lang. Meron dyan, 2 years. Dali lang. Okay lang yan. May memory siya later on. Dali lang. Gusto ko naman na ipakita yung reference nyo para mais kayo. Lagyan natin yung scenario para maintindihan nyo. Example, si Harley tsaka si Makin. Mabalik tayo. Kasal. May valid marriage. Ito si Harley, na destino sa binati sa Magulo, sa Marawi. Huwag na, hindi naman magulo na Marawi. Doon na tayo sa sa Hulo. Hindi, okay na yung Basila din. Naggaling ako doon. Clear na rin yun eh. Hulo, ayan, magulo pa yan. Hulo-sulo. Sa Patikul. Doon, may war area pa doon eh. Patikul, maganda doon. Virgin yung island, di nyo lang alam. Ganda, nakita ko yung mga crabs, nag-aakyatan nga lang eh. Paggabi na. Ang dami. Kaso walang CR yung mga tao doon. Kakaiba yung mga no? Ang ina tumatay na sa mabato-bato lang. Ang ini proyekto ng government ng CR eh. Pero hindi pa rin ginagamit yung mga doon. Ewan ko, ano nangyari tayo, Nix? Balik tayo.
Sabihin natin, si Harley, dinukot na mga rebelde. Nawala siya for almost 10 years na sagad na natin para hindi na tayo magtalo-talo dun sa years. Memorize nyo later yung pag nasa evidence na kayo. Huwag mo na. Ngayon, ito si Pakulaba, syempre, nasa ethics natin, sa police ethics, na dapat yung mga deceased, yung mga naiwanan, mga kamag-anak, i-comfort dapat natin yan eh. Si Pakulaba, dinadalaw-dalaw niya lagi si Makin. Alam nyo na mangyayari. Syempre, si Kubari tsaka si Kumpare. Ino-comfort eh. Ngayon, nailab si Makin kay Pakulaba. Dineclare niya presumptive death na yung asawa niya kasi matagal na nawawala si Harley. Ngayon, nagpakasal ulit si Makin kay Pakulaba. Walang bigamy doon. What's the reason? Dineclare ng presume na patay na yung asawa. And alam natin, end of contract na pagpatay na yung tao. Pero presumptive death lang. Prima facie lang yan. Eh, biglang lumutang si Harley for 15 years. Umuwi siya sa bahay nila. Dito na ako ulit, honey. Kung tingin niya, nandun si Pakulaba, kasal na sila. Ngayon, pwede bang kasuhan si Makin ng bigamy? The answer is no, hindi po pwede. Kasi nga, dineclare na hindi na valid yung unang kasal. Wala talagang bigamy. Ang problema natin, kanino babalik si Makin? Babalikan niya ba si Harley? O si Pakulaba na? Babalik ka kay Harley. Your second marriage will be declared as null and void. Hindi gets nyo? Naintindihan na yung presumptive death na usapan dyan. Ayun, sa rules na evidence nyo na yan. Hindi kasi gusto ng mga krimen eh. Wala kasi, madalas sa marriage siya sa mga pamana. Succession. At saka na. Kasi pag wala kang mamanahin, hindi inaaral ng iba yan eh. Okay, nagets ba muna itong bigamy? Tandaan nyo ha? Bawal tayo mag-contract basta existing yung first valid marriage. Bawal tayo mag-contract ng new marriage under the subsequent marriage na valid pa yung first. Nakuha mo na? Okay. Madali lang yan, bigamy. Tandaan nyo, lagi tinatanong dyan, nakita ko 2017, 16 pa nga eh, 2018. Lagi yung prejudicial question. At sa bigamy nyo lang makikita yan. Hindi pwedeng applicable sa iba. Wala, hindi pwede sa inyo kasi criminology kayo eh. Huwag na natin kwento iba. Anyways, let's go na to 350. That's 350, Marisol? May mga marriage na kinokontract against the provision of the law. So Lesa, pakibasa. Any person who without being included in the provision of the next preceding article shall contract marriage knowing that the requirements of the law have not been complied with or that the marriage is in disregard of a legal impediment. Against the provision of the law. Yung provision of the law na binabanggit dito is yung family code natin. I think the family code is Executive Order number 202? 209 ba? Hindi, ano yun eh. Meron check ko. Oo, 9 ba? Sa ano to eh? Ayun nga, 209 yan. Ba't mo alam? Ha? Ano nabasa? Ba't ano ba thesis mo? Ito, family code? Okay. Better. Yung sinasabi rito against the provision of the family code. Nandiyan po yung marriage nyo sa family code. Again, nanulit ko, maraming mga violation do sa kontrata. Example natin, nagkasal sila, hindi naman nila kompleto yung requirements. Pinayagan sila ikasal, kunwari, walang parental consent. Ay, hindi pwede yun. Kakasuhan sila ng criminal case that the marriage was contracted under the violation of Executive number 209, which is your family code. Example, yung mga pare, ito delikado, yung mga pastor nyo. Kasi hindi naman talaga, ano yun eh, dapat pag magkakasal sila, meron silang lisensya. Hindi kami 352 mo. Performance of illegal marriage. Sige, basahin mo mo na. Priests or ministers of any religious denomination or sect or civil authority who shall perform or authorize an illegal marriage ceremony shall be Hindi rin pwede to. May mga authorized lang po na tao na pwede magkasal. Nasa Executive Order number 209 nyo rin lang yan. Mas legal pa nga yung tinatawag nyo na WES eh. Kay judge. Mas legal yun kasi under the provision of 209, they are authorized to conduct solemnization of marriage.
Yung ceremony, the word is also solemnization. Solemnize marriage. May authority sila mag-solemnize. Sino pa yung kakilala nyo pwede? Mayor. Ayun yung kasalang bahay nyo, mas legal pa yan. Nakakatakot ngayon sa mga pastor eh. Kasi kukuha pa yung mga yun ng lisensya. Hindi yan basta-basta. Oo, sasablay kayo pag walang lisensya yung pastor nyo. Katulad kayo na Chris Aquino. Sablay. Mga delikado yan. Lalo yung sa mga iba, yung mga ano dyan, Christian. Pastor nagkakasal dyan eh, di ba? O, lalo yung kanila ano rin, yung mga ministro nyo. Ministro ba tawag, Arlene? O, di ba, ano rin, dapat may lisensya yung mga yan. Hindi rin basta-basta. Ang hirap niya lalo yung sa kanila, sa Sharia law, ganun din yun. O, sa Katoliko, yung mga pari natin, dapat may lisensya lahat yan. Papakita naman yan eh. Si seminar kayo nyo bago kayo kasal eh. Parang ano nyo na yun eh. Parang godfather nyo na sa marriage nyo. Yung mismong pari. O, ano nyo, kaibigan nyo na yun later on. Pag may problema yung mga mag-asawa, pwede nyo kontakin yung pari. O, parang ano nyo yan, counsel nyo na. Oo. Gag si father, ano? Kinalantari yung asawa. Bad. Ulit tayo. Ngayon, may mga ganito ba? Violation din ng tuonay yun. Hindi pwede magkasal yung mga yan. Sino pa pwede magkasal? Piloto. Aeroplano. Pag malalaglag na aeroplano. Oo nga. Kapitan ng barko. Pag lulubog na yung barko. At sundalong opisyal. Pag merong gera at mamamatay na yung mga sundalo. Oo, pwede nga yung mga yun. Yung may mga authority talaga na mag-solemnize. Matandaan nyo, sayang ha. Kaya pwede yung mga opisyal. Basta mamamatay may gera ha. Ayun, life and death situation na yung papakasal na yung mga yan. Pwede yung mga yung piloto, kapitan ng barko, tsaka mga sundalong opisyal lang ha. Nagets mo na. Ngayon tinanggal na to 351 nyo. Ito lang yung provision dito na talking about death. Pero marriage din. Tinatawag nyo dati po na premature marriage. Premature marriage. Sa lumang kodal tayo. Sino may luma dyan? Ay, Leo. 351. Luma, ikaw kodal mo. Sino meron yan? Wala? Sino luma? Bulutad, luma sa'yo. Meron dito sir, pero ano? Kahit sino? Meron po. Prohibido. Sige, banat prohibido. Article 351, premature marriages. Any widow who shall marry within 301 days from the date of the death of her husband, or before having delivered, if she shall have been pregnant at the time of his death, shall be found. Ha? Dali. Ilan 300 days? Ano ba, more? 1 day from the date of death of her husband. 301 days. Hindi kayo pwede dati mga girls magpakasal. Pagkakamatay lang ng mister nyo, lugi kayo rito, masyado gender-based to, sa wife lang to applicable. Dati, kaso nirepeal na yan, diba? RE, ano nag-repeal? 10655. Wala na, decriminalize na yung tawag nyo. Hindi na siya crime. Lugi nga naman yung mababae. O, anong sinabi ng batas ngayon? O, kahit kakamatay lang na mister nyo, di magpakasal kayo ulit. May purpose kasi ito, itong days na to. Para to sa mga bata na pinagbuntis. Delikado kasi. With the same rule, yung kaninang binasa ni Maken, yung Rule 131, may makikita rin kayo dyan na 300 days. Ngayon doon yung presumptive. Kasi maguguluhan yung bata. Hindi alam natin kung saan galing. O kunwari yung una, tinatawagin yung former marriage. Pag sinabi yung former marriage, ito yung namatayan ng asawa niya. Ayun yung luma. Lagyan natin example. Si Maki at si Harley ulit kasal. O, ngayon patay na talaga si Harley. O. Ngayon papakasal ulit si Maki kay Pakulaba. Dati bawal within 301 days. Kakasuha si Maki ng premature marriage. Kaso ngayon wala na. May purpose kasi itong former marriage nyo. Tsaka yung bago ngayon, subsequent na tawag natin.
former at subsequent marriage. Maguguluhan yung bata. Ilang araw ba yung bata sa tiyan ng babae? 9 months. Ilang araw yun? Compute nyo nga. Ilan yun? 200? Uy. Ilan? 270. Pero may mga proseso pa kasi yan eh. Pati yung pagbuo ng bata doon sa fallopian tube. Matagal pa yun. Ewan ko alam ng mga girls yan. Oh, may ano pa yan. Oh, may weeks pang bibilangin dyan para mabuo pa yan. Tsaka bago yan mag-conceive. Matagal yung mag-i-stay sa fallopian tube nyo eh. Tsaka lang bababayan pag ano na siya talaga. Yung okay na. Fully developed na yung, ano, yung egg mo na. Bababa ulit yan eh. Gugulong-gulong yan. Matagal. Kaya ito yung basihan yan, 300. Science naman to. Hindi ba ilalagay yung 301 days nyo kung walang purpose yan? Parang kumbaga, ano, abutin talaga ng 10 months. 300 days. Para clear, tingnan, sinobra nilang 1. Kawawa kasi yung bata. Hindi natin malalaman kung galing dito sa former marriage or subsequent marriage. Pag yung bata pinanganak within 301 days, iko-conclude natin na presumptive na nanggaling siya doon sa former marriage. But yung bata pinanganak, sumagad na ng 301 days, more than 301 days, iko-conclude natin galing na doon sa subsequent marriage, sa bago. Nakuha, presumptive lang yan, ha? Pero based naman sa science, maganda naman yan eh. Kung matagal yung bata mabuo, hindi yan basta-basta. Yun yung purpose nun, kaya dati bawal yung babae magpakasal kagad within 301 days. Pero wala po, ha? Decriminalize na. Clear tayo. Okay na. Now, that's the crime against civil status.